So mga kaibigan, nagsimula na nga po ang day 2 ng practice ng Gilas Pilipinas sa PhilSports Arena bilang paghahanda po sa nalalapit na Doha International Cup. So tatlong bansa ang makakalaban dito ng Gilas Pilipinas, ang bansang Qatar, Lebanon at ang Egypt. Before natin ipagpatuloy, please huwag mo munang kakalimutan bilang suporta, palike and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Mga kaibigan ko, nakita nyo naman ay maganda ang ginagawang sistema ngayon ng Gilas Pilipinas kahit hindi po naging available yung ibang mga player ng Gilas, tulad na lamang ni Kai Sotto na meron pong ACL injury, kasalukuyan pong nagpapagaling. So far, hindi pa rin naman kompleto ang Gilas Pilipinas sa kanilang D2 na practice mga kaibigan sa PhilSports Arena dahil lang ibang mga Gilas player na kasama po sa lineup mga kaibigan ay dediretso na sa Doha. Tulad na lamang po ni Carl Tamayo, si Dwight Ramos ay posibleng dumiretso na hudo, pero may update tayo na posible din sila mag-stay muna o magpahinga dito dahil nga po pagdating kinabukasan February 30 na mga kaibigan ay lilipad na papunta sa Doha. Ito nga pong Gilas Pilipinas. Ngayon, may problema, malaking problema ang Gilas Pilipinas dahil nga po si Troy Rosario ay injured pa rin hanggang ngayon, dahil sa kanyang tinamong physical na laban ng mga nakaraan dito nga po sa Barangay Ginebra. At ito pa si Justin Noypi Brownlee, medyo alanganin din siya dahil medyo may sprain siya sa kanyang paa. Medyo masakit yun, pero nakalaro siya nung last game at nakita naman natin ito yung problema ngayon ng Gilas Pilipinas. Kung kailan kasi nagkakaroon ng mga laban o mga international game, nagkakasunod-sunod naman ng mga injured na player. Tulad na lamang po ng ating pambatusan na si Kai Sotto bilang sentro, malaking factor yung kanyang kawalan, hihina ang depensa ng Gilas Pilipinas. Though available naman si AJ Edo, napaka good news dahil makakapaglaro siya. Sure po yan 100%. Jormar Fajardo, yung depensa at ofensa niya talagang sobrang malaking pakinabang po sa Gilas Pilipinas. Pero nakita naman natin, Japet Aguilar medyo alanganin din na makapaglaro dahil sa kanyang family issue. Hindi natin alam kung ito ay okay na nga ba o tapos na may mga update. Nilinaw din ni Longhair mga kaibigan na ang Gilas Pilipinas natin ay kahit hindi makapaglaro o may injured player ay ready na lumaban po dito nga po sa Doha International Cup. So bilang paghahanda na rin ito sa FIBA Asia Qualifiers 2025 mga kaibigan, which is kung titignan ninyo ngayong February window din yan o ngayong February din yan. So tatlong bansa kailangan manalo ang Gilas Pilipinas para tumaas po ang rankings ng ating Gilas mga kaibigan at mas makilala pa sa Asia. So far, ito muna ang update ko for today. Pero po mamaya, please huwag kakalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.